Kilat News Updates. Mga balita ngayon, hepe ng BFP na inakusahang sangkot sa korupsyon at bid rigging, kinasuhan ng DILG. Halos 29.7 million pesos na halaga ng shabu at ecstasy nasabat sa NAIA. Inflation rate ng bansa umakyat sa 2.4%, pinakamabilis sa loob ng mahigit isang taon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patong-patong na kaso ang isinampa ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman laban kay Bureau of Fire Protection o BFP Chief Director Jesus Fernandez. Inakusahan ng opisyal ng korupsyon at pandaraya sa bidding para makakuha ng kickback sa procurement ng 132 ambulance units. Kabilang sa inihaing kaso ang paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, malversation of public funds at conspiracy. Ayon sa DILG, nakatanggap umano si Fernandez ng kabuuang 14.7 million pesos na SOP mula sa dalawang magkahiwalay na transaksyon kapalit ng pagpabor sa ilang kontrata. Humiling na rin ang DILG sa Ombudsman na isailalim ang BFP Chief sa preventive suspension para matiyak ang integridad ng investigasyon. Nasabat ng Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport o BOC NAIA ang 3 abandoned parcels na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 29.7 million pesos sa isinagawang interdiction operation noong Marso 2. Ayon sa ulat, na kumpiska ang humigit kumulang 3,596 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 24.45 million pesos at 4,046 na gramo ng hinihinalang ecstasy na may halagang 5.25 million pesos. Dalawa sa mga parcel na idineklarang garden sculpture mula Berlin, Germany at nakakonsign sa Pasig City ay natuklasang may nakatagong ecstasy sa loob ng gold figurines, habang ang isa pang parcel na idineklarang vehicle air filters mula Lusaka, Zambia patungong Dasmariñas, Cavite ay naglalaman ng hinihinalang shabu. Isusumite ang mga nasabat na droga sa PIDEA para sa laboratory examination habang nagpapatuloy ang investigasyon sa posibleng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Umakyat sa 2.4% ang inflation rate ng bansa noong Pebrero 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa 2.0% noong Enero 2026 at 2.1% noong Pebrero 2025. At ito na ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 13 buwan. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ng inflation ang mas mataas na presyo ng food at non-alcoholic beverages, pati na ng housing at utilities, restaurants and accommodation services, recreation at health. Nasa 2.9% naman ang core inflation, habang umakyat sa 1.6% ang food inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, isda, prutas at gula. Samantala, bahagyang bumaba ang transport inflation sa negative 0.3%. Ngunit inaasahang tataas muli ito sa Marso dahil sa volatility ng global oil prices dulot ng tensyon sa Middle East. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.